Okay, the session is now being recorded, no? So the topic is all about rectification muna tayo, but more on focusing on the solving, then tuloy-tuloy sa regulator, no? Start from the half wave again, rectifier o half wave rectification. Okay, so dito, we will give you an example. Anyway, dapat matandaan nyo ang mga dapat tandaan, yung voltage o yung DC average is equivalent to 0.318 V sub M. So take note of this, no? Yung mga dapat nating tandaan, no? Pagdating sa mga computations, no? So yan yung average DC value. Okay? So, meaning to say, guys, no? Na kapag tayo, alam mo, ito, bibigyan ako ng isang example, no? Na may value at ano yung magiging output, yung PIB rating. Halimbawa, ito yung ating input. Okay, let's say ito yung ating the V sub I. Then this is the input voltage. We have the 20 volts. Ito yung 0 and ito yung ating T. And this the T, yung kalahati. Now, if this is the circuit, let's say circuit of a half-wave rectifier na meron tayong ground. Let's say this is the R of 2 kilo ohms. And we have also a VO, positive and negative. Okay, so ayan, no? Now, this is the positive BI. Okay, now, in this case, you can notice that the situation will just conduct at the negative part, no, of the input. So now if we will look for the DC average o yung tinatawag natin na ano na DC voltage natin that is negative 0.318, no? Negative kasi doon tayo sa ano lang magkakaroon ng conduction para magkaroon ng full period. Let's say for example, V sub M. We have negative 0.318 times the V sub M, which is in our case, we have 20. Okay, so dito, I think dito sa aking computation, negative 6.36 volts. Yun yung kanyang ano, yun yung kanyang magiging DC uh, average, no? 6.36 volts. Now, if kung may value naman, ito naman is for ideal. Now, kapag gumamit tayo ng may silicon diode, kasi ito yung ideal, kapag yung may SI, so most likely, ang gagawin natin, negative 0.318 VM, negative 0.318 multiplied by 20 minus 0.7, which is 19.3. Kaya kapag kinuha mo ito sa calculation ko, negative 6.14 volts. So, nakita natin, no, yung kanyang ano. Ngayon, yung kanyang orientation, kapag kinuha natin yung output niya, alam naman natin at the positive up, wala talaga, no? Wala kang makukuha, no? So, magkakaroon ka lamang ng voltage dun sa negative part, no? So, yun yung nangyayari, no? And then, so on and so forth. So, ganun yung nangyayari sa half wave, no? So, this is the typical a half wave rectifier, no? So, now, guys, no? Ang isa pang dapat tandaan dito yung tawag na peak inverse voltage. Ano ba ang peak in voltage? Sa half wave, that is V sub M. Take note yung mga computation, no? Equal lang yung PIB for a half wave rectifier. Yan ang kanyang formula. So therefore, sa case natin, ang PIB natin
No, since yan equivalent to visa BEM, kung ano yung visa BEM mo, that would be the value of the peak inverse voltage rating ng diode. Importante kasi yan sa design ng rectification system. Tandaan nyo guys, yung voltage rating natin must not exceed the reverse bias region. Kasi kapag hindi, ang mangyari dun sa diode, it will enter the Zener avalanche. Now, ano ba yung required para sa PIB? Okay, kinakailangan dun sa ating circuit, sa reverse diode siya, no? With maximum applied voltage, we can obviously know the PIB rating. Okay? So ngayon guys, no, so 20 volts yung ating magiging PIB based on the computation that we have, no? So tandaan nyo lang dyan guys, no, in that scenario. Okay? Now, sa bridge type naman, rectifier, I think you can copy. Ito naman yung most likely, no, kapag gagamitin natin yung output waveform. Ito example, no? Kasi ito determine the output. Ito naman is a full wave rectification. Okay, sa full wave rectification, for example, this is the input of 10 volts, 0. Ito naman yung 10 volts. Then ito yung 0, T slash 2. Ito naman yung ito yung circuit. So, pipili ako ng isang gamit tayo ng ah, full wave, siguro center tap or something like dalawang diode lang muna. Or parang ganito siguro. Let me look at, ito, maganda to. Ito ang example na ito. Wait lang. Ilagay ko lang yung aking Okay. Dito sa part na ito, let me, okay. Sige, no? So dito guys, no, halimbawa, sa case na ito, yan, lagyan tayo ng diode dito. Okay, no? Let's say yan yung ating bridge type rectifier. So paano yung magiging conduction? Okay, this is a bridge type. Okay, and then this is okay, so drawing lang natin yung ating diode. Ay, baliktad. Ayan. Okay, tapos, okay, so we will be having a example of a bridge type rectifier. So based dito guys, no, ito yung ating R, negative and positive. So yan guys, no, meron tayong apat na diode. So sa case na ito, guys, ang magiging conduction nito at positive up, dahil positive 10, ito mag-on to, no, ito ay mag-on. Ito ay mag-off. Ito ay mag-off. Okay, now, ano bang mangyayari kapag ganyan? No? Most likely, ang magiging output nito guys, will be kung ano yung VM mo, di ba? So, ayan. Now, at negative up, ganun din guys, kasi bakit? Alam niyo kung bakit? Dahil ito ay full wave, dire-diretso siya. No? So, basically, that is an example of a full wave rectifier. Tandaan nyo, sa full wave, ang PIB niya is equivalent also to VM, full wave bridge rectifier. No, tandaan niyo yung na yan, no?
Tapos yung kanyang VDC naman, yung DC voltage natin, 0.636 V sub M. So pag tinanong what is the VDC, yan yung ating dapat maintindihan pagdating sa full wave rectifier, no? So tandaan nyo lang yung part na yan, okay? Sige, anyway. So that is an example, no, of a bridge type rectifier. Now, let me add, no, doon sa ating power supply design, bukod doon sa na-discuss natin, no, na importance nung diode, di-discuss ko rin pala, by the way, yung tinatawag natin na characteristic curve, no? Later sa junction diode, no? Sige. So, ayun, no? That is the example, no? Of the full wave bridge rectifier. Okay? So, I hope yan ay naintindihan dyan sa part na yan, no? So, it's very important. Sige, you can now, you can, tawag dito, you can screenshot, no? Para makuha. Okay? Sige. Okay? So, wait lang, ah. Okay. Sige. So, I think I can now, pwede ko na siyang tawag dito. Pwede ko nang ma-clear. Okay, ngayon, bakit ko ito discuss? Kasi we are still discussing the power supply design. Sa electronics naman, ang isa sa mga importante nating dapat matapik is the power supply. No? Mahalaga na ma-discuss sa natin yan, no? Yung power supply design. So, now, isa-isay natin ulit, no? Yung power supply discussion, no? So, for the power supply, ulitin lang natin ulit yung no? Ito yung source, the transformer. So, discuss ko mamaya yung detail ng transformer, no? Okay, kasi mahalaga, ito, maintindihan natin. The rectifier, na discuss ko kanina, full wave and half wave. We have the filter, we have the regulator. Discuss ko muna yung mga no, theoretical. Then mamaya, magbibigay ako ng kahit pa paano may mga circuit. Then we have the load. Okay, now, the power supply, guys, no? It primarily converts AC voltage to DC voltage with these following elements. Now, sa unang-una natin, yung transformer. Ano ba yung transformer? Typically, kung titignan natin yung basic construction, ito yung AC signal, AC source, the 220 or 110. So, ngayon, kapag ito kinonekta mo sa transformer, kumbaga, meron ditong pinaka primary winding. Kumbaga, kung titinan ko yung pinaka ito yung pinaka core ng transformer, no? So, ito-drawing ko lang yung pinaka ng transformer. O, this is the core, tawagin. Tapos, merong coils dito. This is the core. Ito, parang nakapalupot dyan yan. Okay, no? Okay, so yan, no? Ito yung tinatawag na primary winding. Okay, tapos, from the secondary, so yan, parang coil yan, no? So we have the secondary winding. Okay. Ngayon, ito yung most likely the the load.
So, pwedeng, yun yung masusuplayan. Okay, so yun yung load, no? Now, ang primary winding, connected sa AC source, produces alternating current while the secondary is connected to the load, no? So, tandaan nyo, yung ating primary and secondary, they are not connected to each other. They are separately connected, no? Due to electromagnetic induction na tinatawag. Kaya hindi yan nag-short or something like that because of the electromagnetic induction, no? Sa Faraday's law. So, now, tandaan nyo guys, so when the applied voltage in the primary is DC, walang induced voltage. Tandaan nyo, kapag DC ang ilalagay ko sa, if DC, no? Okay, let me write ulit. Wait lang, yan. Wait yung aking panulat. Yan, yan, no? Kapag DC, pag DC is applied at AC source, typically, uh, no induced voltage o walang induced voltage sa secondary. O yan yung ano guys kaya hindi po pwede na ilagay mo diyan is DC. It must be AC so that we can have an induction, no? That is according to the Paradise law, no? Kaya dito the primary and secondary windings are not physically connected to each other but due to the electromagnetic induction using the Paradise law, nagkakaroon ng induced voltage kahit hindi sila connected. Anong reason? Because of the electromagnetic induction. Pag sinabing electromagnetic induction, hindi mo kailangan i-short circuit yan. Na kahit etong si primary at secondary are not physically or connected talaga, still the secondary can produce voltage according to the Paradise law. So ano ang ating conclusion dyan? The transformer will not work sa DC voltages. Ngayon, ano ba ang function ng transformer? Tatlong klase ang functions. Pwedeng gamitin natin yan as step up. Ginagamit to ng mga EE. Stepping up voltage, no? At meron tayong stepping down. Ito naman yung ginagamit natin sa electronics na pinapaliit natin yung voltahe. Okay? So that these are the main functions. Kaya kung titinan mo yung kanyang schematic symbol ay ganito yung transformer. Meron kang parang ganito yung pinaka transformer, no? Ibig sabihin, this is an example na may isolation. Yan ang ibig sabihin, there is an isolation between the primary and the secondary, no? And this is the ito may syempre meron ka ditong input impedance ang tawag doon. Tapos meron tayong output impedance. Ito yung voltage at the primary, no? Okay, now as you notice guys, no? Ano ba yung mga formulas under ito importante ito guys, no? Lumalabas to sa board. Pero sa inyo din, syempre, isasama ko rin sa mga quizzes nyo, no? Ito yung mga formulas ng ah, transformer. Ah, for an ideal transformer, for ideal, no? The output power, kung di ako nagkakamali, the out the primary at the power at the primary is equal to the power of the secondary.
So take note of that, no? That is primary winding power, no? Ito is the primary winding power. Yung P sub S naman natin is the secondary winding power. Okay, so yan yung ating ano. Now, syempre, kung meron tayong, may tinatawag na turns ratio. Importante ito guys, no? The turns ratio. Ratio. Ano bang ibig sabihin ng turns ratio? Where yung A natin, yun yung turns ratio, no? A is equivalent to NS over NP. Ano ba ito? Mga formula yan, no? Okay, ang turns ratio natin, kung di ako nagkakamali, ang A is the turns ratio, ang NS, yun yung number of turns, secondary winding number of turns, no? At secondary winding. Yung N sub P, yan naman yung number of turns at the primary. Kaya may mga nakikita tayo 10:1 of turns at the primary. Halimbawa, ratio 10:1. Ibig sabihin, meron tayong 10 turns at the secondary, at the, kung ba sa ano, meron tayong at the secondary and one at the primary. So, mas likely, ganun yung ating nangyayari. No? Okay, ano pa yung mga dapat nating tingnan dito? Ang voltage, ito yung tinatawag na voltage ratio. Voltage ratio. BS over BP. NS over NP. Okay? So, yan yung equal, no? Yung voltage of the secondary yan over the primary is equivalent to the secondary and the number of turns in the secondary and the number of turns in the primary. So, take note yung mga formulang yan, no? Ano pa ba yung mga importante? So, actually, madami pa. Ano, yung current ratio. Okay, current ratio. Ito naman yung current ratio kung na tinatawag. IS over IP is equivalent to NP over NS. Okay, so yun yung typical ano no, IS over NIP over NP over NS. So basically yan yung dapat nating tingnan no when it comes to the ratio ng secondary of the primary over the number of turns sa primary over secondary. So tandaan niyo yung mga yan no. The turns ratio, current ratio and the power or the ideal transformer power no. Okay, so meron pang isa yung tinatawag na impedance ratio. So dapat maisulat, maan nyo to, no? Kasi may mga problems tayo later na may related dito. O impedance ratio. Usually, ito yan, NS over NP is equivalent to square root of Z sub S over Z sub P. So yan yung isa sa formula. Kaya minsan, ini-square pa ito para makuha o NS over NP square ZS over Z sub P. Ito yung impedance ratio. So generally, yan yung mga dapat nating maintindihan pagdating natin sa transformer. So typically guys, no, ito yung dapat tandaan ulit pag transformer. No? Okay. So ito yung mga formula. So ito yung general
Generally, ito yung ating formula. IS over IP, i-ratio ko na, no? Is equivalent to N sub P, N sub S is equivalent to the pagdating sa dahil ito ay ano, i-reciprocal ko lang VP over VS. Then ito, syempre, turns ratio 1 over A. No? And equivalent to, ang 1 over A is simply the square root of ZP over ZS. Yan yung mga dapat yung tandaan. Relationship based doon sa formula ng ating transformer. No? So take note of that. Yung konsepto ng transformer. Okay? So ngayon dito, no, I think isa rin sa pang-importante yung tingnan, yung tinatawag na efficiency. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng efficiency? O, efficiency is simply the output power all over the input power times the 100%. So take note of this formula. No? So yan yung tinatawag na efficiency. No? Yung efficiency naman na tinatawag, kasi guys, ganito yan eh. Yung practical transformer, hindi na talaga na-meet yung idea 100% efficient because of the energy losses. Halimbawa, yung mga copper loss, yung tinatawag na uh, core loss, iron loss. No? Yan ay mga reason. Hysteresis loss, also the example. Alam niyo ba yung sabihin ng hysteresis? Ang hysteresis loss, kung di ako nagkakamali, dahil yung AC current, nagkakaroon siya ng constant change sa magnitude and direction, yung mga tiny molecular agents doon sa core these are constantly being arranged and this process requires energy. Ngayon, kapag nagkakaroon siya ng process na yon, nagkakaroon ng loss. And that is called hysteresis. No? So take note of that. No? Again, ito yung mga tinatawag natin. Sige, pwede yun na-copy yan. Yan yung mga formula. No? Madami-dami, no? So make sure meron kayo niyan, no? Yung mga ganyang example. No? Kasi i-discuss natin isa-isa yung power supply. No? Okay, sige, i-clear na natin to. Okay, idagdag ko lang, no? Yung sa transformer, nga, may mga losses, hysteresis, saka eddy current loss ang examples. Okay, madi-discuss pa naman natin yan, no? Okay, doon naman sa ano, no? Siguro mabalik ko lang sa rectifier ulit. Since pangalawang section na tayo, mabalik ko lang ulit sa rectifier. The purpose of the rectifier, AC to pulsating DC. Tandaan nyo, hindi lang basta DC, but AC to pulsating DC. Now, what is the basic rectifier? Diode ang ginagamit. So, halimbawa guys, no, ito yung AC input. Okay, pag-aralan natin yung signal characteristic. Ito tinatawag na amplitude. No, yung amplitude to, ito yung naka V sub M, V sub T, amplitude yan. No, kumbaga sa ano, yan yung amplitude or V, no? Ito naman yung B peak, yung pinaka from the axis, no? Tapos ito peak to peak. So ito, this B peak. Then ito yung tinatawag na peak to peak, peak to peak voltage, no? Sa input. Now, at tandaan nyo dito guys, no? Signal to, kung pag-aaral natin signal, yan ay, let's say, V sub T, Vm sine omega M o omega of T. At technically, yan yung mathematical equation where the omega is the angular frequency na 2 pi f. Okay, take note of this. No, yung mga formula yan. Now, sa half wave, ito yung mga short dapat nating ano no, sa half wave. Ito yung mga dapat yung tandaan na mga formula
Yung DC voltage natin is 0.318 VM or pwede rin na VM over pi. Pwede yan, may makikita kayong ganyan, no? Okay, ano pa? So, yan yung mga dapat natandaan pagdating sa ano, half wave. Yung VDC natin is also 0.45 of the BRMS. Take note of this. Where the BRMS is BP square root of 2. No, BP square root of 2 or 0.707 BP. So, yan yung ating ano. Uh, okay, so yan yung mga formula natin. No? Dapat yan ay hindi natin makalilimutan. Okay? Tandaan nyo, ang PIB nito, guys, or the peak inverse voltage ito, is greater than or equal to VM, no, or 1.414 VRMS. Take note of this case, yung mga ganyan. No? Okay, or BM din to, pwede rin naman. VRMS, VM squared of 2. Pwede rin naman yung ganyan. No? Okay, so yan yung mga dapat yung tandaan. No? Now, doon naman sa ano, sa full wave. Okay, sa full wave rectifier. No? Okay, sa full wave rectifier, kumbaga sa ano, sa bridge type. Dalawang kasi yan bridge sa center type. Sa bridge type, yun yung gumagamit ng apat na diode. Yung VDC natin is similarly 2 VM over pi or 0.636 of VM. Pwede naman ganyan, no? Na formula. Tapos yung VDC natin is 0.90 ng VRMS. Tapos yung VRMS natin, VM square root of 2. No? Or 0.707 V of M. Root mean squared, no? Tapos yung PIB naman natin, that is simply equal to V sub M or equivalent to 1.414 VRMS. Okay, take note of this formula pagdating sa bridge type rectifier, no? Yang mga yan is used pagdating sa bridge type rectifier. Okay? So now guys, no, ito ang output ng rectifier may ripple. No, may tinatawag tayo ripple of voltage. Pag sinabi nating ripple voltage, okay, yan yung magnitude o yan yung AC voltage is an AC voltage that indicates the magnitude, the magnitude of the RMS ripple voltage. Okay, of the output of a rectifier circuit. Of the rectifier circuit. Okay, yun yung ripple voltage. Kaya may factor tayo dyan actually. Yan ay AC voltage divided by the DC voltage. Okay? Most likely, yan ay equivalent to the ripple voltage in RMS. Ito naman yung average DC voltage. So yung ratio niyan, yun yung ripple factor. Yan yung ripple factor or ripple factor, no? Mas kilala to as factor.
That is the ripple factor, no? Now, ang rectified output voltage ng rectifier circuit contains DC current and an AC ripple current. So nakikita nyo guys dito na ang full wave has a small ripple. Totoo naman guys. Compared to a half, compared to the half wave. So therefore, dahil ang isang reason why the full wave rectifier is a better power supply because of its small ripple compared to the half wave rectifier. Okay? So I hope yan ay clear sa inyo, no? So ayun, no? So I think we can now proceed to the filter circuit, no? Or to the tino ko lang kung meron na ako maibibigay na mga problem solving na related to power supply, no? Okay, so that is one of the examples that we have, no, na-discuss natin pagdating sa ating tawag ito pagdating sa ating mga ano, no. So kayo magi-discuss ako ngayon siguro pagkatapos ng rectifier kasi yung tinatawag na filter, no, yung filter, no. So ano ba yung mga filter circuit? So i-discuss ko ngayon yan. Ano ba yung mga filter, no? Usually pag sinabing filter, yan yung nakakatulong sa ating power supply, no? Para mas lalo pang ano no, mas lalo pang tawag dito, mas lalo pang mapaganda, no? Yung ating signal. Kasi yung lumalabas sa power supply, yung kanyang ripple factor, hindi pa talaga, pulsating pa lang. So, kinakailangan mo ng filter para ma-smoothen. So, that would be the topic for today, no? Yung tinatawag natin na uh, the filter circuit, okay? Sige. So, I think, i-discuss ko ngayon, yung, kasi ganito yung guys, di ba kanina sa power supply, ito yung block diagram kasi, no? Balik tayo dun sa ano. Sige, papayin nyo muna, no? Okay, i-up ko na ito, no? So, balik tayo dun sa pinaka, ano. Yan. Ito yung source. Wait lang, yan. Ito yung source. Siyempre, AC yan. Pag dumaan niya ng transformer, step up naman yung TX na lang lalagay ko na as transformer. May step down niya to. Now, dadaan tayo ng rectifier. Pagdaan ng rectifier circuit, tandaan nyo, ang tawag dyan, pulsating. So, ito yung rectifier circuit na full wave. Okay, now, pagdaan ng filter, although not totally, na smoothen pa, dadaan pa kasi ng regulator eh. Meron kayang parang, ito yung tinatawag na ripple. Kapag full wave kasi, maliit ang ripple. Di ba? Parang, ito yung ripple na tinatawag. Ripple factor. Na ang ripple factor, yan yung ratio ng AC over DC voltage. Okay? So, yun, yung ripple factor. No? Then, pagdating ng regulator, doon na nag-i-smooth, nag-ano talaga. Para nagiging straight line. No? Then, the load. Okay, yan yung nangyayari. Okay, so basically, tandaan nyo, ang ripple na nangyayari dito, that is the ripple voltage in RMS divided by the DC voltage. So, most likely yan ay VRMS, VDC, times the 100%. Yun yung tinatawag na ripple factor. Okay? So, halimbawa, no? Gumamit ka ng ano, let's say meron kang, ito yung, ano, no? Ito yung ating DC voltage. Ang DC voltage natin is 25 volts. Tapos yung AC ripple natin, voltage is 1.5
volts. Okay, calculate the ripple. So para makalculate ko yung ripple, VRMS divided by the VDC times 100. Ito guys, 1.5 ang ating VRMS divided by 25. So times 100. So ang ripple factor ko dito, meron lang ako sa calculator ko, 0.06 or 6%. And that is the ripple of the filter output. No, that is the consideration kapag dumaan tayo ng ripple, no? Ano ba yung simple what is the kumbaga sa the uh, another factor pa na kapag tayo yung tinatawag na voltage regulation, later we'll be discussing din, no? Sige. So ngayon, doon tayo sa pinaka yung simple capacitor filter. So halimbawa, padadaan ko ng capacitor. Okay, basically ganito yan no? Kapag gumamit tayo ng capacitor sa circuit, ang nangyayari sa load, halimbawa, ito yung input, no? Gumamit ito yung ito yung filter. Usually yung output natin from the filter, 'di ba, full wave rectifier. Pero may ganito. So parang may parang yan yung pinatawag na filter. Yan yung filtered output voltage. And one of the simplest type is a capacitor. A simple capacitor connected in parallel is an example of a filter. Gumagamit tayo ng capacitor filter, no? Tandaan nyo dyan sa part na yan. Okay? So, yun, no? That is an example. Actually, malalaman mo nga, no? Yung, halimbawa, gusto mong malaman yung ripple voltage. Example, no? Gumamit ka ng 100 microfarad. Gumamit ka ng 100 farad filter capacitor. Tapos, yung load natin, 50 ampere, no? 50 milliampere. Halimbawa, yan lang naman. Calculate the ripple voltage. Alam naman natin kapag ganyan, ano yung formulang gagamitin natin, no? Based doon sa ating mga na-discuss na prior, no? Uh, doon sa ating mga naging discussion using a 100 microfarad capacitor. Okay? So, ngayon, no? From that, guys, tandaan nyo ang BRMS, meron pa isang formula, no? Ay equivalent to 2.4 IDC divided by the C. C is in the capacitance. Okay, yan yung full wave. Okay, so take note of that, no? Or pwede rin na yan ay 2.4 VDC pero dito merong RL load ng resistor and the capacitor. So yun yung formula, another formula na dapat yung matandaan. Kaya using this formula, pwede ko ba sabihin 2.4 divided by 50 milliampere divided by that 100 microfarad, magkakaroon ka ng BRMS na based on my calculation. So take note guys sa yung mga formula, 1.2 volts, no? 1.2. Okay, so meron kang ripple voltage na 1.2. Ang tawag diyan ay mga full wave, no? Na mga light loop, no? Okay, so take note of that. Okay, yang ating mga tinatawag na ripple, no? So, anyway, marami pang klase no ng filter. Siguro i-discuss natin ngayon yung iba para lalong matandaan yung ibig sabihin ng power supply. No? Mahalaga kasi yan guys eh. Lalo kapag tawag dito sa mga design, no? Kinakailangan, lalo kapag tayo napasok ng electronic industry, isa yan sa mga tinatanong, lalo sa mga interview.
Halimbawa, pasok ka sa mga semiconductor, malaking tsansa na matanong ka about the power supply. No? So, yun yung mga dapat nating matandaan, no? At hindi natin dapat malimutan, no? Okay? Sa isang electronic circuit, no? Okay. So, ano pa ba yung mga dapat nating malaman dito when it comes to the sige, doon tayo sa ano sa tingin ko sa capacitor, no? Bigyan ko ng example ng mga filter, no? I think yung mga ginagamit na filter such as RC filter, kasi may ganun guys eh. Yung types of capacitor, halimbawa, may tinatawag tayo na capacitance filter. Okay, ano ba yung capacitance filter? Gumagamit ka ng capacitor at the parallel, no? So, meron din tinatawag na RC filter. Okay, yung RC filter naman, ah, ginagamit to reduce the amount of ripple voltages using may makikita kang connection. Bawa, ito yung rectifier. So, meron ka ditong ito yung rectifier circuit. Meron ka ditong connection pa. Let's say, a capacitor here, tapos a resistor. Ayan, so parang ganito yung magiging network nung, oh, di ba? So, ito yung RC. Okay, ito yung tinatawag natin na RC filter. Okay, so maglagay lang tayo dito ng load. Ito yung R, then ito yung C2. So hindi ito, no? Pero ito yung gagamitin natin as the RC filter. Okay, so yan yung basically the RC filter, no? Okay, so anyway, uh, if you will notice, no? Parang ano lang din siya eh. Parang, if you will look at ito yung R sub L, may voltage divider na nangyayari. Okay, kaya kapag kinuha mo yung voltage drop sa DC operation, no? Let's say the VDC2, yan ay R sub L divided by R plus R sub L multiplied by DVC1. Okay, depende sa ano, no? Yan yung ating dapat matandaan. Yan ay kapag open yung both C1 and C2. Kapag na-open. So anyway, yan ay tinatawag nating mga filter circuit. Okay, no? So ngayon bago tayo mag-discuss doon sa tinatawag na Zener diode. Okay, so we will be discussing ngayon yung tinatawag na Zener and yung capacitance, no? Sige. So meron bang katanungan when it comes to the capacitance, no? Yung RC filter na tinatawag. Kumbaga sa para mas madaling circuit, yung DC operation niyan, bigyan ko kayo ng example, no? Sige, no? I-clip ko lang muna ito. Sige, pwede nyo i-screenshot, no? If ever. Okay, so kasi medyo detailed yung ating topic sa power supply ngayon. So ito yung RC filter. Ito yung DC operation. Ulitin lang natin, no? DC operation of RC filter circuit. So paano 'yon, no? Ito yung VDC natin. Then this is the resistor. Kumbaga ito yung konsepto nung ito yung DC equivalent circuit, no? Ito yung R sub L. Okay, so pag ganyan, okay, ito yung DC equivalent circuit. Okay, so halimbawa yan. Yung isa naman, kapag kukunin ko yung ating voltage drop, let's say the VDC 2.
or prime, no? That is R sub N divided by R sub R plus R sub N multiplied by the VDC or the supply. Eh, makukuha ko natin yung individual. Now, kapag naman, ano, halimbawa, no, ganun, ginamitan natin ng AC. Ayan na. So, ito yung AC operation. Okay, let's say, ayan, ito AC to. Ginamitan ko, ayan, ito yung RC filter. Then we have the capacitor. Okay, ito yung ating capacitor. Then, a resistor in parallel with the filter. O, ito yung load natin, yung R sub L. And now, kapag alam, pag ganyan guys, no, halimbawa, sa case na yan, yan yung ating magiging circuit. Ito yung R. Ito yung B RMS. Root mean square, ibig sabihin, ito yung C2 for example. So you can notice that that is the formula. Okay? So ngayon, sa AC operation din, dito na pumapasok yung capacitive reactance. No? Yung, kaya may formula tayo, the X sub C all over 1 over 2 pi FC. So mahalaga tong formulang ito. No? So ginagamit yan, no? Yung formulang yan. So anyway, as you notice din dun sa ating AC equivalent, if we analyze the AC operation, the input of the filter from the first filter capacitor, as you would notice, no, is the ripple of the AC signal. No? Kaya naging ano na, no, ripple yon. Okay? Kumbaga sa ano, merong capacitor dyan. No? So now, as you notice din, no, yan yung ating ano, makakuha natin yung tinatawag nating impedance of the capacitor. Okay, anyway, na-discuss ko lang yung AC operation, although hindi pa naman talaga ano, possible na ano, ma-discuss. Pero siguro ito, bigyan ko kayo ng isang sample problem na may kinalaman din dito. Anyway, idagdag ko lang ito siguro, no, yung ating formula. Let me, ano, no, so, ito example problem. Let's say the output of a full wave rectifier full wave rectifier and capacitor filter is furthered filter. Ayun, sabi daw, is furthered filter by an RC filter. By an RC filter section as shown below. So, drawing ko lang yung circuit. So, this is the AC source. This is the, ito yung AC. Okay, then ito ay yung ating full wave rectifier. Ito yung tinatawag natin na ano, full wave rectifier circuit. Full wave rectifier. So ngayon, meron tayo ditong capacitor. Ayan. So C1, 15 microfarad. Okay, ito naman, let's say ito yung ano V voltage at DC level na 150 volts. Then yung ating V RMS 15 volt. AC yan, no? So diyan malalaman natin yung ripple factor. O paano ko malalaman yung ripple? O dito yung ripple. That is the kung di ako nagkakamali dun sa ating mga formula kanina, VRMS over the VDC. So 15 divided by 150. Paano ba i-divide yan? So if we will divide that times 100, makukuha ko yung ripple.
15 divided by 150. So pag kinumpit natin to, so 0.1 times 100. So meron kang 10%. May 10% ripple, no? Anyway, hindi naman siya tinatanong, pero alam natin, no? Yung kanyang ripple, no? Kasi pinag-iisapan ito yung ripple factor. So anyway, given that, ito pa yung kanyang magiging uh, resistance, may 5,000 ohms. Tapos halimbawa, ito may capacitor ka dyan. Okay, alin dyan yung ito yung RC filter, itong part na ito. Yan yung RC filter. Kasi sa full wave, guys, tandaan nyo, smooth, pulsating DC, no? Kaya ipipilter ngayon. Ito ngayon yung C2 na 10 microfarad. Yan yung gagamitin natin as a filter bago pumunta dun sa load. Possible ng load, susunod yan, regulator. Or pwedeng wala na, depende sa gusto nating magiging intended supply niyan, no? Ito ngayon yung node na ito, yan yung let's say the B prime DC, ah, yan, and the B prime RMS. So ang tanong dito, calculate the resulting DC. Yan ang hinahanap. Ano ito? Ano at ano din ito? So using that, no, values, if the initial filter, no, na develop siya ng 150 volt, no, and 150 AC ripple voltage, calculate the resulting DC. So ayun, calculate the resulting DC, no? And DC na kasi yan, no? Kasi dumaan na ng ano eh. And ripple voltage across, let's say ito ay 5 kilo across RL, no? So ngayon dito, para makuha ko ito, dahil ito ay kumbaga sa pwede kong kunin yung voltage drop. Provided na ito, guys, no, sa DC calculation natin, para malaban natin yung DC, tandaan nyo, for the DC calculation, so ito yung solution, no? For DC calculation. So meron kang B prime of DC, RL divided by R plus RL multiplied by the VDC. In voltage divider. So we have 5,000, yan yung ating load. Tapos meron kang 500, uh, that is, kung di ako nagkakamali, that is 500 lang to, no? 500 ohms plus 5,000 multiplied by the supply na 150. Ito yung voltage at DC. Okay, so basically kapag ganyan, sa calculator ko, meron akong nakuha akong B prime, no, at the DC na 136.4 volts. Okay. Ngayon, pag sa AC calculation naman, ito ang ginagamit. Dahil AC na to, calculation. Gumagamit na tayo ng mga reactances dyan. Yung X sub C, kung di tayo nagkakamali, no? Isa sa mga formula, no? Bigay ko lang no, for half wave, ito formula. At that is the half wave. Pag naman full wave, 1.326 over C. Yan ay for full wave. So tandaan niyo yung mga formula yan. Okay, and that is an formula where C is in microfarad.
and X sub C is in kilo ohms. Kilo ohms to guys, that is the reactance. No, that is the reactance. Okay? So, yan yung tinatawag na kumbaga sa ano, the capacitive reactance, no? Or impedance natin, no? Okay, so now, dahil ito ay ano, full wave, gagamitin ko is 1.326. To determine the X sub C, 1.326 divided by 10. So that is simply 133 ohms. To be exact. Now, since this impedance is not quite 5 times smaller, kung titirahan nyo, dun sa ating ano, di ba alam naman natin, may ano tayo kino-consider tayo, no, sa BRMS, ah, na dapat, guys, na ang B prime natin sa AC, no, yung ating B prime, hindi ko rin yan, yung ating B prime na RMS is X sub C divided by square root of R squared plus X sub C squared. Tapos BRMS. BRMS ulit, no? So, basically, yung gagamitin natin na formula. Ngayon, ito, dapat kasi ito in ano to, in kilo ohms, no? So, express ko muna in kilo ohms yung 133. So, dahil in kilo ohms, it must be 0.133 divided by 0.5 yung ating R squared. So, i-ano ko lang in kilo ohms din. So, 0.5 squared plus yung x sub c na nakuha natin, that is 0.133. Multiplied by 15. Yun yung BRMS. So, by using that formula, sa akin, meron ako 3.86 volts. So, ito na yung ano, power at the secondary or the RMS na nakuha natin, no? Using the filter. And that is a computation, no? Okay, and yun nga, no guys, no? That is a example, no? Okay, of our computation. Sige. So yun yung ano, yun yung ating dapat tandaan, no? Tandaan nyo guys, the use of the square root dito, kung makapansin nyo rin, ng sum the square, kailangan natin yan, no? Tandaan nyo, the value of the resistance is larger by a factor of 5 than the capacitive impedance. Kaya masasabi natin, uh, magkama pa tayo sa isang B prime, no? Ito pa yung isang formula na X sub C divided by R. Then the BRMS. O, isa tong formula na i-apply din natin na almost makakakuha ka ng same. Halos yung result natin, medyo malapit-lapit, no? I think nagkakalapit sila. Kasi pag kinuha mo to, X sub C natin, that is 0.13. 0.133 divided by 0.500 times 15. Sa calculation ko, meron kang 3.99 volts. So, medyo malapit-lapit naman in comparison. So, that's how we use an RC filter, no? In a power supply design. No? So, na ginagamit natin sa mga computation. Okay, I hope guys, no, isasama natin yan sa mga examinations natin, sa mga review natin. Okay, so hope na ay naintindihan, no? Yung pagdating dyan sa ating tinatawag na RC filter circuit. Kasama ang filter din sa ating mga aaralin. Kasi kapag hindi natin importanteng factor yan, lalo sa power supply. Okay, sige, we can proceed. You can copy.
So marami-rami na, no? Ang susunod naman dito, yung tinatawag natin na Zener diode, no? The Zener diode. I-discuss natin yung ibig sabihin ng Zener, no? Or the Zener diode, no? Kasi importante rin yan na ma-discuss natin, no? Sa ating mga discussion. Although meron pang tinatawag na mga filter like passive filter, active filter, no? Saka, siguro sa kana. Okay, ma-discuss naman natin yun. Dito tayo sa Zener, construction ng Zener diode. Kasi importante ito pagdating sa power supply din. Then yung mga regulator na ginagamit. Okay. So ngayon, this will be the discussion for the Zener diode. Okay, clear ko na ito. So, Zener diode. Okay, ano ba yung Zener diode, guys? Actually, ito yung ito yung ano, ito pa yung kanyang symbol, no? Anode, tapos ito yung ating yung parang may curl lang. Okay, ito yung tinatawag na cathode. So ito yung symbol. Ang operation yan is in reverse bias. Baga, ang operation is in reverse bias. Okay, so basically, typically, it's a presidential junction type diode using silicon in which the voltage across the junction is independent of the current. Kaya, because of that characteristic, ginagamit to as voltage regulator, no? So typically, kapag may supply ka, for example, this is the battery, okay, gumamit ka dito ng ano, ng uh, ayan, no? Reverse bias, connected in reverse bias. And that is called the Zener diode. And this is R sub L, RS. Okay, so ngayon dito, no, as you notice, yan yung ano, yan yung ating isa sa mga formula. Pero pag laliman natin siguro ng konti, no? Kasi medyo ano, basic pa. Aside from reverse bias operation, saan ba ginagamit, no? Or saan paano bang operation ng Zener diode, no? So basically, no, yung meron tayong ano kumbaga yung ating ano, yung ating circuit, siguro magbigay ako ng isang tawag dito na isang formula na ginagamit. Uh, let's say this one, no? Ito yung RS, ito yung IR. Okay, ito yung IR. Okay, so ayan, no? So ito yung IR, IR. Okay, tapos ito yung current sa load. Then ito yung current sa diode, no? So now to determine the load resistance that will turn the Zener diode on, simply remove the Zener diode. Kaya magkakaroon tayo ng ano, redrawing of the circuit. Okay, kapag ni-redraw ko ito, kasi I don't know, ang purpose ito to determine minimum load resistance.
So yung V sub L natin must be equal to V sub Z, equivalent to R. Ito kasi yung lalabas diyan. Pero para makuha natin ito, guys, kinakailangan natin i-open, no? Kaya ang magiging equivalent circuit nito is parang ganito ang lalabas diyan. Meron ka ditong supply. Ayan. May supply ka diyan. Tapos ito, meron ka ditong V sub L. So magiging open to. Kaya pwede mo na magamit itong voltage divider bias, no? Na kapag kinuha natin 'yan, or RS to rather. Kapag kinuha natin 'yan, pwede ko nang gamitin, no? Yung voltage divider rule, no? To solve for the problem na meron tayo. Okay? Siguro we can uh, use the formula, no, that we have. We can use this formula that R sub L is equivalent to, since ito magiging VI to, no, VI minus VZ RS VZ. So depende, ayan, mathematically yan yung magiging approach mo. Yan yung mga formula lang dapat yung tandaan pagdating sa Zener diode. Okay? So now, as you notice dito, guys, no, nung na-open na natin siya, na-remove natin Zener diode, na-compute natin yung RL, yan yung magiging formula. Natandaan nyo, any resistance greater than RL will ensure that the Zener diode is in the on state. Kapag yung resistance mo is greater than RL, meaning to say, yung Zener mo will be in on state. Yan yung operation ni Zener. Kaya pwede siyang ma-replace by BZ. So, ganito na yung magiging kanyang circuit. Then, ma-replace na siya by BC. So, R sub S to. Yung open na yon, magkakaroon ng battery. Ito na yung BZ. Kumbaga sa ito na yung positive, negative. Ito yung ating VI, negative. Okay, so ito yung ating circuit. Then, we have a resistor here. RL, V sub L, plus and minus. Okay, so now, this is the I sub Z. So basically, yan na yung ating magiging Yung I sub L natin, V sub L all over R sub L is equivalent to VZ divided by R sub L min. O, ito yung R sub L min. No? Okay, so basically, yun yung formula using the Ohm's law. Okay, no? So ngayon, guys, no, pag on state, ito ang formula. Kapag on, this is the formula. Pag on state, V sub RS, VI minus VZ. Kapag on. And IR remains fixed, tandaan nyo, no? At BR over RS. So, yun yung most likely. So now, let's say I will give an example, no? Para makuha. Let me clear this. Let's say this is the circuit, 1 kilo ohm, and then we have a Zener diode connected in parallel. Okay, so we have this one. Then we have a resistor here. Ayan, kung mapapansin nyo dito, no? Ito yung positive and negative. Ito yung V sub I natin na 50 volts. Okay, so let's say ang mga given, we have the V sub say 10 volts. Tapos yung Zener current natin, 32 milliampere with an RL.
Okay, ito yung I sub R, ito yung direction. Then ito yung I sub L, this is the direction. And the direction of I sub Z. Now, for this network, determine the range. The range of RL and IL. That will result no in BRL being maintained at 10 volt. Kasi ang purpose talaga ng ano is to regulate. That's why we need to determine the range of RL and IL that will result that will result in B sub RL, but ibig sabihin voltage across the resistor being maintained at 10 volts. So ano dapat yung value niyan? Na kung saan ma-maintain niya yung regulated niya na 10 volts. Alam naman natin yung formula kanina. 'Di ba? Alam naman natin na meron akong binigay to determine the RL that will turn on the Zener diode, use this formula. RZ, VZ, then all over VI minus VZ. So we have 1 kilo ohm for the RZ. Then for the voltage is 10 volts. Then we have 50 minus 10. And basically, kapag kinumpit ko to, meron akong 250 ohms. Tignan natin yung range, no? Now, the voltage across the resistor then determined by this equation. Alam naman natin that V sub R S, no? Kasi ito guys, kailangan natin malaman yung voltage across the resistor RS. The voltage across the resistor RS. So ito kasi yung RS natin, di ba? So alam naman natin that is VI minus VZ. That is 50 minus 10, which is equivalent to 40 volts. Then to determine that is ano naman to series to IRS is simply VR kung ano yung voltage drop mo doon divided by the resistor. Ito yung RS natin. So therefore we have uh, 40 volts divided by the RS of 1 kilo ohm. So meron ako ditong 40 milliampere. Now, para malaman ko yung minimum current natin, ngayon kung titignan ko yung direction, positive IR minus IZ minus IN. Bakit nagkaganyan? Kasi entering the node, positive. Leaving the node, negative. Di ba? Parehas leaving the node eh. Kaya ngayon, to determine the formula, ito lang gagamitin natin. I sub L or the I sub L, the minimum using that formula is I sub RS minus I sub Z. In which, in our case, we have 40 milliampere. And given na yung ano, yung pag binili mo yung spec niyan, may 32 milliampere. So meron kang 8 milliampere. Now, to determine the maximum value ng ating RL, ay gagamit lang tayo ng Ohm's law, the V sub C divided by the I sub L, na kung saan meron akong nakuha ko kanina na 10 volts divided by sa IL natin na 8 milliampere. Sa aking ano is 1.25 kilo ohm. Ito pala yung kailangan ko para ma-maintain ko yung 10 volts. O tingnan natin, no? If we will plot of VL versus RL. Okay, kunin ko muna yung pinaka-power natin, maximum power natin. Current VZ times I Z. So therefore, we have 10 multiplied by 32 milliampere. So we have
320 milliwatts. Ito yung ating power. Now, if we will look do sa plotting, i-compare natin yung VL versus RL. Ito yung ating ano no, voltage regulated. Now, let's say ito yung 10 volts. Kasi gusto natin ma-maintain at 10 volts. Now, ito yung range na sinasabi. Ito yung RL. Let's say ito yung 250 ohms na na-compute natin. O ito yung ano, ito yung 250 ohms. Hanggang saan yung kaya niyang ma-maintain? Hanggang doon sa nakuha ating RL na 1.25 kilo ohms. So ito yun. Ito yung pinaka-typical range na ma-maintain natin yung tinatawag natin na 10 volt supply. Yan yung ating ano. Kumbaga yan yung range. Kaya tinanong what is the range of RL and I sub L? The answer is from 250 hanggang 225. So to answer this, determine the range, ang sagot dito is from 250 ohms to 1.25 kilo ohms. So, yan yung pinaka-range na kaya nating i-maintain yung supply na 10 volts. At kapag tinanong kayo, what is the maximum wattage rating ay 352 milliwatts. Ito yung maximum wattage rating. Ito naman yung pagbibili ka ng ano, ilang watts yung maximum na hindi masisira hanggang 320 milliwatts. So that is how we discuss an example of a tawag ito, of a fixed voltage variable RL. Okay? So yun ang isang example ng ating tinatawag na Zener diode computation. So dito, ang mga tinatanong dito, yung mga ranges ng Zener diode. No? So I hope yan ay naintindihan. No? Magbibigay pa ako ng mga siguro examples no and tips. Okay, so I think na intindihan na yung tinatawag natin na Zener diode application. No? Pero most likely, ginagamit naman yan sa mga power supply design. No? Okay, so yun, no? That is an example ng ating voltage regulator. Okay, so anyway, ano pa naman, yung iba pa naman, i-discuss ko na lang sa mga susunod, no? Pero at least, we already discussed yung lahat ng components na ng power supply. So siguro idagdag ko na lang na most likely na ginagamit natin yung mga LM series. Bigyan ko na example no ng mga LM regulator. Na ito ginagamit commonly kapag ay gumamit ng Zener. Pwede naman ito yung mga regulator, yung mga LM series. L11785, yung mga ganun, no? Sige. So let me erase this. Ito na yung last. Okay. So let me discuss this now. Yung mga tinatawag na mga LM317, yung mga ganun, no? So discuss ko yan, no? Variable voltage power supply na ginagamit. Okay, i-clear ko lang ito. Okay, now, let's discuss ko lang yung mga ginagamit as voltage regulator. Voltage regulator. Oh, okay. Dito, guys, no? Halimbawa, meron kang input voltage dito, V sub in. Tapos ito, meron kang mga LM series regulator. Let's say yung isa sa mga popular, yung LM317T. Halimbawa lang naman to.
voltage regulator. May mga pin number kasi yan. Okay, ito yung in number. Let's say ito ay pin 3, kung di ako nagkakamali. Tapos yung output nito ay nasa pin 2. Ito naman yung parang nagpang-adjustment, that is pin 1. Okay, ito yung adjustment. Kumbaga, kung titinan ko yung hinaharap ng end nito, kung ito yung LM317, merong ano yan eh, may butas sa gitna. Kung di ako nagkakamali. Tapos tatlong pa, ayan. Okay, tatlong pa, ayan, no? Ito yung mga pin number. So, ganun mo siya i-connect in reality, no, sa actual. Ito yung 1, pang-adjustment. Yung 2 is pang-output. Yung 3 is pang-input. Okay. So, now, ang gagawin natin dito is I will be uh, using this. Wait lang. Okay, so, yan ako lang. Okay. So, I will now, ano, no, use this connection. Okay, let's say this is an example. Okay. Ay, wait lang. So, ito yung R1, R2. Okay, wait lang ha. Okay. So, let me, ano, no. So, okay, going back. Anin ko lang ito. So, ito guys, no. Ito yung, usually dito nilalagay adjustment eh. Wait lang. Mahila yung aking, ano. Yan. Dito sa gitna yan. Yan. So, dito nilalagay yung adjustment sa gitna. No? Parang dito nilalagay yan. Yan. Tapos dito yung, ano, yung supply. Ay, yung, ano, ground, no? Usually dito, 0 volt kapag sa ground. Ito yung input voltage. So, ganito nilalagay yung regulator. Then, ito yung output. So, makikita nyo dito, yun yung ano, yan, ganyan na how we put it in a circuit. So, yun yung ano, voltage power supply. Okay, so, most likely, ah yan yung ginagamit. Pero meron din halimbawa, mga, halimbawa, gagamit ako ng 780. Kasi halimbawa, gusto ko ng ano, gusto ko ng fix 9 volt. Ito yung ginagamit ko. 9 volt, halimbawa, gusto ko fix 9 volt power supply. Gagamit ako ng regulator na 9 volts. Ibig sabihin, 3 terminal, usually yung mga ano yan, yung mga TO220. Kaya mga ano yan, yung kuha ka sa mga 78 series. Ibig sabihin nito, kapag sinabi kong 7809,
ibig sabihin, ito yung 9 volts supply. Kapag 7805, ibig sabihin, positive 5 volts. Mga positive series yan. No? Pag 7824, 24 volts. Kapag naman 79 series, negative. Mga negative, ano yan? Mga negative fixed voltage regulator. Mga negative voltage regulator. No? Pag mga 79, pag 78, positive. Halimbawa, 7809. Oh, yan yung gagamitin ko kung gusto ko ng 9 volt power supply. So, ibig sabihin, ito yung ating magiging uh, circuit, no? Using the, ito yung ano, wait lang. Ito yung C1 ko, then this the one, 7809, ayan. Okay, ito yung 2. O, ganito mo kinokonek yung 7809 naman. Ito sa ground to, kung di ako nagkakamali. Sa ground, no? Tapos ito yung input. Ito naman yung output. So, baliktad naman na dito, alam ko 3 to eh, output, pag 7809. Halimbawa, ito, naglagay ako ng capacitor dito. Ayan, yan yung mga ginagamit natin. Ayan, ground, no? Then, another capacitor. So, that is called the 78 series. This is the V out. Okay, so yan yung typical. 7809, ibig sabihin, 9 volts ang kanyang output voltage, no? Mga 78 series. So, ginagamit natin yan to use, no? And typically, ganyan yung itsura niyan. So, ito naman, input ground. Ito sa, ano to, yung mga 78 series to, no? Ito yung mga 78XX. Tapos ito yung, may tatlong paa yan. So, pin number 1, input. Pin number 2 is more on the ground. PN3 is the output. So, yan yung tandaan nyo, no, kapag titignan mo siya sa regulator. Okay, any question? I can now stop. So, we discuss all of the components na ginagamit ng power supply. Now, I'm very confident, no, na kayo ay makagagawa na ng power supply based doon sa